Kaya pwedeng palapit ng 2028, pwede sila maging damaged goods, no? Pwede sila maging damaged goods. This is truth on the line. Tingin ko mahalaga itong lalabas na mga bank accounts. Dahil kung totoo yung sinasabi ni Trillanes na mapapatunayan ng AMLA na itong mga bank accounts na ito ay galing sa mga anomalous, questionable sources like gambling lords, bogos, even drug lords, tingin ko that can be damaging to the Vice President and their political base. Bakit? Dahil magiging very surgical na very concrete. Hindi na yan level ng propaganda. These are na ipapakita. Yun yung kaibahan dun sa mga bakbakan na political. Ito may lalabas na ng mga, hindi pwedeng doktorin yun yung ilalabas ng mga bangko at ng AMLA. Kung yan ay ilalabas at talagang madidiin si Vice President Sara, tingin ko may epekto yan sa 2028. Yung impeachment ni BP Sara, buhay pa ba? May pag-asa pa ba? I doubt it. I doubt it. Dahil una, hindi pa naglalabas ng sagot yung Supreme Court do sa motion for reconsideration. It's taking too long. No? Something might be happening there. Oo nga. Medyo Ikalawa, medyo nahihiya yata Oo. Ikalawa, hindi ko alam kung yung legal na mangyayari kung aabot ng 2026 sa February nang walang decision yung Supreme Court. Ano na ba yung rule sa impeachment? Yung luma o yung bago na ginawa ni Marvic Leone? Hindi ko alam kung ano yung nire-write nila yung ano mangyayari dahil binago ni Marvic yung yung constitutional provision sa impeachment Oo nga. So ano na yung rules ngayon kung may gustong mag-impeach. Kaya duda ako kung impeachment will be the battleground next year. Tingin ko the battleground will be cases filed against them rather than mismo yung impeachment. Huwag mong kalimutan isang purpose ng impeachment as a Senate trial ay para lumabas yung bank account ni Sara. Kung kaya namang palabasin yon without impeachment, baka doon na talaga yung bakbakan.